So, ito na nga ang menu for lunch. Ayan, broccoli and cauliflower na buttered, tsaka fried chicken. So, ayan, naglagay na ako ng oil sa pan. Nagdagdag lang ako ng konti. Tapos, papainitin natin yan bago mag-fry. Para malaman mo kung okay nang mag-fry yan, maglagay ka ng stick. Pag medyo may kulo-kulo na, ibig sabihin, pwede na yung oil mo. So, ayan. Ilalagay na natin ngayon ang chicken. So, ang marination pala ng chicken ko ay sinigang mix, salt and pepper, paprika, tapos egg, tsaka equal parts ng cornstarch and flour. Tara, yung may equal parts, may English ang ate nyo. So, ayan, prito na natin. Tapos, ang cooking time pala niyan ay 12 minutes and 30 seconds. So, ayan. Sa Jollibee ko natutunan yan. Fryman kasi talaga ako dati. Charot! So, ayun. Tapos, check mo lang siya from time to time kasi baka masunog, syempre. Medyo hininaan ko yung apoy dyan kanina kasi nga, para hindi masunog yung chicken. So, yan, pag medyo konti na lang yung bubbles dun sa oil, pwede mo na yung hanguin. O, diba? Ang itsura, kita mo na, mukhang masarap talaga, diba? Tapos, crispy din yan. Bukod sa masarap, crispy pa. So, ayan, nahanguin na natin. Tapos, ayan, pagkahango, nagdagdag pala ako ng additional sa menu. Request kasi yun ng anak ko, ayan, patata. So, minarinate ko lang din siya dun sa pinaganuhan ng chicken. Kasi piprito din natin yan. So, ibubuhos na natin lahat yan dyan sa pan. Kasi maghihiwa-hiwalay din naman yan mamaya. Magkakagalit-galit din yan sila. So, pag nag-brown na siya, at konti na lang din yung bubble sa oil, pwede mo na rin yan hanguin. So, ayan, hanguin na natin yan. Kasi luto na. Tapos, pagkatapos niyan, ayan, sa same pan, hinugasan ko yan, naglagay lang ako ng konting oil. Tapos, pagkatapos mo maglagay ng konting oil, isusunod mo yung butter. So, yung oil para hindi masunog yung butter. So, ayan. Pag nalagay mo na yung butter, pag medyo natunaw-tunaw na siya, ayan, ilagay mo yung oyster sauce. Konti lang. Sakto lang, pampalinamnam lang dun sa gulay natin. So, yan. Tsaka kasi nagtitipid ako para may magamit pa ako sa susunod na luto, di ba? Charot. So, ayun. Maloloin mo lang pag na-mix na yung butter and oyster sauce. Pwede mo nang ilagay yung gulay mo. Yan, yung broccoli tsaka cauliflower. So, pagkalagay mo nyan, halo-halo lang din. Ayan. Mix-mix mo lang siya dun sa butter and oyster sauce para kumapit yung lasa. Pagkatapos nyan, maglalagay tayo ng asukal. So, syempre yung sugar is pampabalance yan ng lasa. Para hindi naman panay alat, diba? So, ayan. Para may konting tamis din. Ayan. So, yan. Lagay ka na. Siguro mga 2 spoon lang yung nilagay ko. Tapos, syempre, ground pepper. Ano pa ba? Tapos, yan. Mix-mix lang ulit. Pagkatapos mo ma-mix-mix yan ng konti, ayan. Naglagay ako ng fried garlic. Kasi hindi na ako chop ng bawang kanina kasi medyo tinamad ako ng bagya. So, ayan, maglagay ka niyan ng fried garlic. Pampalasa din yan. Tapos yan, mix-mix lang ulit. Medyo nilakasan ko ng konti yung apoy para mas maluto yung gulay natin. So, ayan. At ang iniintay ng lahat, syempre, ano pa ba? Ayan na, inaantay nyo. Okay na to. O, diba? Gumigray Stan Felix din. Tapos yun, ayan, sinalin ko na siya sa bowl. Tapos yan, sa same pan, hindi ko na yan hinugasan. Magluluto tayo dyan ng gravy. Naglagay lang din ako ng konting oil and butter. So, yan. Pagkatapos, ang pampalapot ng gravy natin ay yung flour. Ano ang tawag dito? Roux? Yung mixture ng butter and ng flour. Kasi yun yung magpapalapot dun sa gravy. Ewan ko kung tama ba ako. So, yun. Mix-mix lang. Pagka natunaw na yung, naghalo na yung butter and yung flour, ayan, maglalagay na tayo ng chicken cubes kasi yan yung pampalasa natin. So, half lang yung nilagay ko kasi baka umalat. Para tama lang yung lasa niya. Hindi yan kalasa ng Jollibee yung gravy namin. Gravy-gravyhan lang yan. So, ayan, naglagay na ako ng tubig. Mga 3 cups yung nilagay ko na tubig dyan. Kasi para sawa na yung anak ko sa gravy. Tapos, naglagay din ako ng pepper para may konting spice. Pero masarap naman yung gravy na yan kahit hindi kalasa ng Jollibee. At ang magpapakulay dyan ay ang soy sauce. So, yung soy sauce, naglagay ako siguro mga half lang nung sandok. Kasi pampakulay lang naman talaga siya. Hindi naman natin siya kailangan maglasang toyo. So, ayan. Tapos, mix-mix lang din. Ayan. Tapos, yan. Pag na-mix-mix mo na siya, iintayin mo na lang din yan kumulo at lumapot. So, diba? Inaamoy-amoy ko pa. So, yan. Mix-mix mo lang yan. Tapos, pag na-mix mo na, syempre, titikman mo din yan kung maalat yan o hindi. At ayan na naman ang inyong inaantay. Syempre, ano pa ba? Oh, 2 beses ko pa yan sinabi ha. Baka naman may mag-request pa dyan. So, ayan na nga. Oh, medyo mainit pa. Hinipan ko.
So, syempre, ayan na, sasabihin natin. O, diba? Tapos yan, ito na yung finished product ng lunch namin. Ayan. Diba? Mukhang masarap naman. Masarap naman talaga. Yun lang.